Hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming po salamat muli sa gabay at patnubay mo sa aming banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming pagsamba. Mahal na Panginoon, sa pagpupuri ng Joyful Solemn, awitin papuri, awitin ng mga awit. Mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, aming matamis sa presensya, patuloy namin nadarama sa pagbibigay ng kapwa-tandog. Mahal na Panginoon, salamat po at sa mga pagpapala namin na natanggap at matatanggap pa. Mahal na Panginoon, at ngayon sa oras na ito, sa pakikinig na mensahe ng kaligtasan, tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa kung sa ganakin. Mahal na Panginoon, sa panguna at pangkalahatang panalangin po ang aming beloved parents in the Lord. Mahal na Panginoon, gabay mo at patnubay ang hinihingi. Father, there is Jesus. I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach and deliver your gospel with love and power. Father, there is Jesus. I need you, Lord, right now. Please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Bless the word, Father of Jesus. Thou shalt not be hindrances. I command you to cast out of us. Bless us, Father, in Jesus' name. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Everybody say Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. God bless you, beloved brethren, beloved viewers. Hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabilis ang araw na lumilipas. Hallelujah. Kaya nga sinasabi talaga ng Biblia, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Hallelujah. Matatapos na naman ay itong buwan na ito ng Nobyembre. Hallelujah. Ilang tulog na lang. Hallelujah. Papasok na tayo sa buwan ng Disyembre para sa last month ng 2025. Hallelujah. Ano naman kaya ang ating harapin ng mga pagsubok itong pagpasok ng Disyembre, sa kabila ng maraming kababayan natin na magsiselebrate ng Christmas, New Year. Hindi natin alam kung may isi-celebrate ba ng maayos. Lalo na po yung mga tinamaan ng bagyo, tinamaan ng lindol. Hanggang ngayon ay talagang nahirapan sila makarecover. Yung mga walang trabaho, yung mga kababayan natin na nasunugan pa. Hallelujah. Talagang nandyan ang kahirapan. Hindi naman natin pwedeng isisiyan sa gobyerno, mga kapatid, mga kababayan. Katulad yan mga nangyaring, hallelujah, nung nakaraang linggo, Lunes, ayan, sa Carino Grandstand, sa iba't ibang lugar, na sabi ngayon, nagkaroon sila ng rally. Hindi natin alam kung spiritual rally o rally-rallyhan lang. Pero wala tayong magagawa, natapos na yan. Ganun lang. Kaya yung iba nagkukomento, bagay ito, naniniwala ako sa kanilang mga komento. Sabi nila, ang pagsamba ay napakahalaga. Napakahalaga ng pagsamba, yung paglilingkod sa Diyos. Amen. Di lalo na dun sa nagtuturo na 100 years na mahigit ang kanilang grupo ng paglilingkod sa Diyos. Since 1914, hindi pa ako tao. Hindi pa tayo tao. Yung mga ipinanganak na 1914, o sabihin na lang natin,
additional 6 years. Di 100 plus na ang pagdiriwang nila ng kalang grupo. 1914, konti pa lang ang tao. 1920, medyo nadagdagan ang tao. Marami ang naglilingkod sa kanila sa Diyos. Marami nagkukomento. Ang mahal na Jesus, pinaniwalaan nila na tao. Kasi biblical naman yan eh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaso, ang naitataas ngayon sa kanila, yung kanilang leader. Sabi nila, yun daw ay anghel. Kaya marami nagkukomento ngayon. Utos ba ni Ama, yung kayo mag-rally dyan sa Luneta? O utos ng leader ng reliyon? Kaya kawawa naman yung mga loved ones namin. Bagay, marami kami mga loved ones dyan. Kasi yan nga nauna sa atin. Nauna yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil sila 1914. Tayo, 1975. Kaya ang layo ng diferensya, ang layo ng agwat. Pero yung salita ng Diyos na nasa Biblia, hindi nagbabago. Kaya nga sabi ng Hebrew 13:8, "There is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Ang mahal na Jesus, Diyos na nagkatawang tao, hanggang ngayon, maraming naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Lahat naman siguro ng mga nasa reliyon, naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Dual personality. Nagkatawang tao, pero sa Diyos, siya yung Diyos na nasa langit. Kasi ang mahal na Panginoon, nagkatawang tao para ipakita sa mga maniniwala sa Kanya na siya ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Ang bawat pinalalapit ng Diyos sa Kanya ay dapat maniwala at maglingkod sa Diyos. Yan ay napakahirap bang unawain. Ang Diyos mismo ang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Kaya ang sabi niya, "Come unto me." To manifestation. Sorry, hindi person. Manifestation. Nagkatawang tao. Kasi kung person, di sasabihin natin, dalawa na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Hindi. Manifestation po ang kailangan. Yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Kinatawagan niya yung mga may sakit, may mga problema. Kaya yung mga may problema, ulitin ko. Sinasabi natin, kakambal natin yung problema. Hindi ako naniwala Kasi dito sa ating gawain, kinakas out natin yung mga sakit. Iba-ibang klase ng sakit. Kinakas out natin yung mga problema. Kinakas out natin yung mga bisyo. Kinakas out natin yung kaguluhan sa pamilya. Yun ay gawa ng demonyo. Ang demonyo nagbibigay ng sakit. Yan ang sabi ng Biblia. Karamdaman. Na ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. O sino nagbibigay ng kasalanan? Ang demonyo. O sino nagbibigay ng problema? Demonyo din. Kaya sabi nung iba, hindi pa pinapanganak, kakambal na ang problema. Nasa tiyan pa nga siya ng kanyang mama, ng kanyang nanay, yung baby. Nandun na yung problema. Problema kung paano siya lalabas sa kanyang mahal na ina.
Problema, kung paglabas niya, buhay ba siya o patay? Ang demonyo, pumarito sa sanlibutan, para pumatay. Ang demonyo talaga nagbibigay ng sakit. Ang demonyo nagbibigay ng problema. Kaya yung mga tao ngayon, problemado. Bakit? Wala kasi silang peace of mind. Wala silang peace of the heart. Bawat tao ngayon na nag-iisip na ang problema ay kakambal, wala kang peace of mind, wala kang peace of the heart. Tabuhay mo. Ang aking masasabi, pagsubok. Kasi ang Manabisos ang bibigay ng pagsubok sa atin. Kung gaano kahalaga ang maglingkod sa Diyos. Mahalaga ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, pati nga yung mga loved ones natin sabi ng mahal na Panginoon, pabayaan niyo yung mga patay, maglibing na kalang mga patay. Namatayan ka na, tapos papagalitan ka pa ng mahal na Panginoon, pabayaan niyo maglibing ng mga patay, yung mga patay. Patay kasi sa pisikal. Patay sa spiritual. Ngayon, tayo, naunawaan natin ang salita ng Diyos. Darating talaga ang kamatayan. It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Kahit nabuhay ka, kung wala kang Diyos sa puso mo, hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, patay ka rin, spiritual. Buhay ka lang sa physical, wala kang sakit, wala kang mga nararamdaman na kung ano-ano sa katawan mo, buhay ka. Kumakain ka, kung may kakainin, umiinom ka, kung may tubig na iinumin, good. Paano kung ikaw ay mamatay? Di dual, patay ka sa physical, at patay ka sa spiritual. Yan ang kalagayan ng tao. Kaya nga, ang tao dapat maglingkod sa Diyos. Mamatay sa pisikal, mabuhay sa espiritual. Kaya ang tao, pag nabautisman sa tubig, sa pangalan ni Jesus, inilibing na yung kanyang katawan na puno ng bisyo, puno ng kasalanan, puno ng gawain makasanlibutan. Pag nabautisman ka na, iiwanan mo na yung makasalanang buhay mo doon sa sanlibutan. Pag ikaw ay nabautisman sa tubig, kasama na yung doon. Nailibing na. Ngayon, pagbangon mo doon, yung sinasabing born again ka na. Ikaw ay bago ng nilalang. Hindi naman mahirap intindihin. Maraming mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi nga na mga born again. Yung mga sumusunod sa kadauban ng Diyos, mga born again talaga yon. Yung hindi sumusunod sa kadauban ng Diyos, mga born again. Born again. Paulit-ulit sa kasalanan, paulit-ulit sa paggawa ng mga gawaing makasanlibutan. Di born again ka? Kristiyano ka na. Pero dahil sa paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, hindi ka born again. Then ang born again, sa John chapter 3, verse 3, 1, 3, and 5, ang Panginoon mismo kinausap si Nicodemus. Si Nicodemus, leader ng reliyon. Nasa isang grupo siya na malaking kumbaga organisasyon, maaring ito ay siya ay leader ng reliyon. Anong sabi ng mahal na Panginoon sa kanya? Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Walang makasalanan na makakapasok sa langit. Walang Kristiyano na pabalik-balik sa kasalanan na papasok sa langit. Kaya nga sabi na ating mga pastor, kailangan 100% ang paglilingkod natin sa Diyos. Sasabihin naman ng iba, mahirap gawin yan. Hindi!
Hindi mo pwedeng sabing mahirap gawin yan dahil ang Diyos mismo ang kikito sa buhay mo, siya ang gagawa na ikaw ay maging matuwid. Gagawin naman na ikaw ay perfecto. Kaya nga sa Kristiyano, sabi nga, without peace and holiness, no one can see the Lord. Pag wala kang kapayapaan, wala kang kabanalan, hindi mo makikita ang Diyos. Oh. Kaya nung kinausap na malabanon si Nicodemos sa John chapter 3, ito simpleng bagay lang na ating maunawaan sana, mga kapatid. May isang lalaki nga sa mga Pariseyo na nagngangalang Nicodemo. Isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. At sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat wala magagawa ng mga tanda na yung ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ay pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan nga kayo ipanganak na muli. Amen! Ang liwanag, yung ipinanganak ng laman, laman nga. Eh tayong lahat ay ipinanganak sa laman. Kaya meron tayong mama. Hindi naman tayo mabubuo kung wala ang papa. Then sa Biblia, sinasabi nga, ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Kaya meron tayong mama, kailangan merong papa. Merong asawa. Yung mama natin, merong asawa. Yung papa natin, yun ang gagamitin. O, di lalabas yung anak. Pinaintudutan ng Diyos lahat ng bagay sa sanlibutan. Kaya tayo, mapalad tayo na ang salita ng Diyos, nauunawaan natin. Ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalayin ng tao. Ito'y isang spiritual na kalagayan na naglilingkod sa Diyos. Hindi pwede sa atin yung live-in. Hindi pwede yung ikaw ay magkasala ng adultery, fornication, at kung ano-ano pa. Adultery, fornication, o kasalanan yan. Hindi ka makakapasok sa langit. Sayang ang paglilingkod mo sa Diyos. Yung live-in, dahil hindi kayo kasal, kasalanan din. Kaya ang dami, no? Kailangan marami tayong mapag-aralan, na salita ng Diyos. Kaya dito sa ating church, sabi nga na ating parents in the Lord, ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Yan ang pinapangaral natin. Kaya nga sabi, walang edad na magiging hadlang. Meron nga nag-aasawa sa atin dito na 20 years old, basta pinayagan ng magulang, nakakuha ng papel na kasal na sila, nilalakad nila yung kanilang pag-aasawa, pumayag naman yung kinunan nila ng papel, o yan dyan, inaayos. Halimbawa, kinasal sa judge, o yung judge, ikinasal ng leader ng reliyon.
O nandyan, naayos. Yung sinasabi nga si Nomar. Ngayon, naikasal na. Magpapabasbas sa church. O kailangan merong mga sponsor para merong witness. Yung mga magulang, yun ang unang pumayag na ang kalang anak, kailangan magsama yung mapapangasawa. Kaya binabasbasan ng leader ng reliyon yung mag-asawa para sabihin na sila'y pinagsama ng Diyos at di pwedeng papag-iwalay ng tao. Ngayon, nandiyan ang mga magulang, witness. Sila yung pumipirma dun sa marriage contract. O tapos may mga sponsor. O yan ang nagiging kalakaran natin sa pag-aasawa. Hindi pwede yung ikakasal ka na lang basta tapos walang paintulot yung mga magulang mo. Ba, delikado yan. Mamaya, hindi pa pala naka-file dun sa munisipyo. Hindi naka-file dun sa kinunan nyo ng marriage license. Ano mangyayari niyan? O di mag-aaway yung pamilya. Mag-aaway kayo. Ano sabihin yan? Sa bad words, sasabihin, panluloko. O, bad words na ang lalabas sa bibig. Kaya mahirap talaga. Ngayon, nandyan, maraming nagsasama dito sa ating gawain na sabi nga, iniharap sila sa altar. Nagiging banal ang kanilang pag-aasawa. Dahil yan po'y mahalaga. Kung paano nga, sinabi nga ang ilustrasyon natin dyan minsan si Eva at si Adan si Adan, ang unang ginawang tao ng mahal na Panginoon. Saan galing si Eva? Sa tadyang lang ni Adan. Binigyan ng buhay. Kaya sinasabi natin, grabe ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa babae. Dahil sa tadyang kinuha. Inalisan ng tadyang si Adan. Binigyan ng buhay si Eva. Yun na naging partner in life. Kaya buto at laman ni Adan si Eva. Ganun din sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, minsan, hindi pwede natin ikasal dito sa ating gawain. Yung ayaw. Kailangan may paintulot ng mga magulang. Mahirap naman, magkasal tayo na bandang uli, sisisihin nila ang church. Kasi hanapan nila ng butas ang church, ang gawain. Lalo na po yung mga nagkakasal. Pag wala kang lisensya ng pagkakasal, ano yan? Hindi magiging pagpapala sa mga aaten. Hindi magiging pagpapala sa mga loved ones. Ngayon, kailangan talaga nasa ayos. Ako, salamat nga sa mahal na Panginoon, binigyan ako ng authority ng ating parents in the Lord. Ang anak po na ating mahal na pastor, na panganay, ating beloved Rachel Almeda, ang napangasawa ni ating beloved minister, June Isguera. Ako ang nagkasal sa kanila. Yun ay isang patunay na talagang ang beloved parents in the Lord nagbigay ng basbas sa akin. Na yun ay binasbasan ko, kinasal. Nandun ang ating mga pastor, nandun ang ating beloved Mama Dear. Sila ay mga spiritual witness. Ngayon, pati ang ating beloved minister, Wildy James Almeda, Kumun Almeda Jr., napangasawa ni ating beloved sister Christine. Nakalimutan ko lang yung apelido ni Christine ang asawa na ating beloved minister. Naging Almeda. Kaya ang panganay at ang lalaki, ako ang nagkasal sa kanila na mga anak ng ating parents in the Lord. Yan ay salamat sa mahal na Panginoon. Sabi nga natin ito ay salitang may power. Nung sila'y binasbasan,
wala naman akong alam pa na basta't pagbasbas natin sa kanila, o anong sabi ng Biblia, humayo kayo at magpakarami. O yun, totoo nangyari. Nagkaroon ng anak ang ating beloved Rachel, beloved Minister June. Ayan. Nagkaroon ng anak, ating beloved Minister Wilde James Kumon Almeida Jr., ating beloved Tin Christine. O yan. Iyon ang salita ng Diyos. Talagang biblical. Hindi naman tayo gumagawa ng hindi mabuti. Sila mismo yung naging spiritual witness ang ating parents in the Lord. Na talagang nandyan, binigyan ako ng full authority. Eh kaso nga ngayon, marami na nagbabasbas sa ating mga outreach station, sa ating mga gawain. Meron nga nagko-question eh. Mahirap daw mag-asawa pag hindi talaga galing sa main church ang authority. Totoo naman yan. Mahirap. Yung mga nagpapabasbas na hindi galing sa main church ang authority, basta kayo po'y nagpapabasbas lang. Mas mainam pa na pumunta kayo sa main church, nandun ang ating beloved Almeida sisters, mga anak ng ating mga pastor, mga beloved ministers. Ayan, doon kayo magpabasbas. Tapos saan na lang kayo magpa-pray sa ating mga churches, sa ating mga gawain sa iba't ibang lugar. Kasi napakahirap po ngayon eh. May mga nagpapa-counseling nga kasi sa akin, kaya nabanggit ko ito eh. Napakahirap. Kasi merong mga lumalabas na mga naging usap-usapan, ikinasal, tapos pagdating sa abroad, naghiwalay na. Nagpabasbas sa gawain, tapos pagdating sa abroad, naghiwalay na. Nasaan yung power and authority? Kaya sabi ko talagang, ano yan, madadama yan church. Kaya mahirap. Ngayon maiba tayo. Para dun sa nagtatanong lang yan ha. Siguruhin nyo na kayo magpabasbas na lang sa main church. At kung humingi kayo ng authority kung sino magbabasbas sa inyo. Kasi mahirap na. Meron nga daw binasbasan, mga minor de edad. Naku po, Diyos ko. Mahirap talaga. Pati kami, na matatagal na nagkakasal. Mahirap. Hindi pwede po tayo magbasbas ng minor de edad. Pati gobyerno, magiging ano natin, hindi kakampi. Dahil ang salita ng Diyos, dapat merong full authority. Huwag po sanang mangyari sa iba't ibang outreach station pa. Kasi sabi nga nung isang kapatiran, counseling, Kuya, bakit ganon? Nung nandito sa Pilipinas, sabi nga mahal na mahal niya ako. Magtatrabaho sa abroad. Nung nagtrabaho sa abroad, hindi na siya mahal. Iba nang nakita niyang mamahalin. Tingnan nyo, nadadaya tuloy, nadadamay ang church. Kaya nga sinasabi natin, ang pinagsama ng Diyos, di pwedeng papaghiwalay ng tao. Napakahirap. Kaya kung ang paglilingkod natin sa Diyos, yung simpleng bagay lang, hindi natin masunod, paano pa yung pagpasok sa langit? O, kayo mag-isip, paano yung pagpasok sa langit? Ang kailangan natin, 100% na paglilingkod sa Diyos. Yan ang sabi ng ating mga pastor. Kailangan perfecto tayo nahaharap sa ating mga Panginoon. Kaya ang sabi ng ating talata, Ephesians chapter 5, verse 27, pakibasa natin yan sa ating mga Bible reader. At pagkatapos itong Hebrew chapter 13, verse 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Ephesians Dito chapter po sa 5, verse 27.
Dito po sa aklat ng Episo, Kapitulo 5, versikulo 27. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, Amen. na walang dungis o kulubot Hallelujah. o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Tingnan nyo, maging banal at walang kapintasan. Ikaw mismo yung templo ng Diyos eh. Amen! Ikaw mismo yung perfect church without blemish, without wrinkle, without spot will be brought to heaven. Kung ikaw ay pupunta sa langit, siyempre pati yung partner mo, gusto mong kasama din sa langit. Kung dito sa lupa, pinagsama kayo ng Diyos, hanggang sa kabilang buhay, magkasama kayo. Amen! Yun ang totoong nagmamahalan. Eh, kaso nga, sabi nga nung iba, hindi, kuya, biyudo na ako. Yung isa, biyuda na. Wala akong magagawa. Kayo pa rin ang pinagpartner ng mahal na Panginoon. Kesa yung buhay pa yung asawa mo, tapos nakakita ka na mas pogi, mas maganda, ayan, pinalta mo na yung asawa mo, mali na yun, kasalanan na yun. Hindi na perfect church. O, hindi ka na perfectong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tingnan nyo sa Hebrews chapter 13, verse 4. Tayo, mga kapatid ko, no sa live-in. Kahit kailan di tayo pumapayag ang church, no to live in. Hindi pwede yan. Kasalanan yan. Eh, magsasama rin lang naman kayo, di magpabasbas na kayo. Gawin nyo ng maayos ang paglilingkod nyo sa Diyos para tiyak yung langit. Yan ang sinabi ng Ephesians chapter 5, verse 27. Perfect church, without blemish, without wrinkle, without spot, will be brought to heaven. Basahin mo na natin yung Hebrews chapter 13, verse 4. Saklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga makiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Amen. Tignan nyo. Kaya doon sa nagtatanong, sa nagko-question, ito po ay exclusive lang para sa ating mga nagtatanong. Ngayon, kung meron kayo dyan, mga kakilala, ano po tayo dyan, pinapangaral lang natin yung totoong salita ng Diyos. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapag-iapid at ang mga mapangalunya ay pawang hatulan ng Diyos. O, tignan nyo. Ayan na. Ahatulan tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Saan tayo ahatulan ng Diyos? It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ay kung masumpungan ka ng Diyos sa kasalanan, sayang ang paglilingkod mo sa Diyos, di makapasok sa langit. Wala kang puwang sa langit dahil sa kasalanan. Kaya napakahirap. Huwag natin gawing biro ang paglilingkod sa Diyos. Seryosong bagay po ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! At ang pinagsisigawan natin dito, ang Diyos ay nagbabago, ang Diyos ay naghimala, ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Amen! Ang pinagsisigawan natin sa ating gawain, totoo ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay buhay. Amen! Ang Diyos natin ay pag-ibig. Amen! Kaya nga minsan, sa atin, miski sa pamilya, nadudungisan talaga. Nadudungisan talaga yan. Kaya nga, yung aking nga naisip, magmula nung 1914, tapos sa isang iglap, nadungisan na ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Imagine, 111 years na, ang tatag na, ang tibay na, ng kanilang grupo,
O, sa isang iglap na dungisan. Sabi nila noon, mahalaga ang gawain pag araw ng linggo. Dapat nandito tayo sa chapel, nandito tayo sa gawain, nasa banal na gawain. Pero marami nag-question ngayon, bakit daw nasa luneta sila? Oh, bakit? Ang simbahan ba nila nilipat na sa luneta? Yung nasa Diliman, nilipat na sa luneta? Yung nasa Bukawi, nilipat na sa luneta? Grabe, nagulat nga ako. Bakit? Ang luwang-luwag ng Bukawi, oh. Nandiyan, oh, yung Philippine Arena. Ang luwang. Pero doon nila nilagay sa luneta. Para ano yan? Oh, hindi spiritual rally. Dapat ang spiritual rally to win soul for Christ. Magligtas sa mga taong mga makasalanan, magligtas sa mga taong may karamdaman, magligtas sa mga taong nalipin ng bisyo. Yan ang nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hinahanap ng Diyos yung mga taong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hinahanap ng Diyos yung mga may karamdaman. Kaya nga, gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya sabi ko, grabe. Nadungisan kagad sa isang iglap. Wala na. Hindi na perfect church ang kanilang gawain ngayon. Hindi na. Kaya kawawa na. Bagay, sabi nga nung iba ngayon, nako, marami nang titiwalag sa kanila. Marami na mga titiwalag na mga showbiz personalities. Marami nang titiwalag sa kanila. Oh, ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, through signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Amen! Kaya nga itong binabanggit natin. Nang malapayon mismo, sinabi niya kay Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan ang kailangan nyo ngayon. Maging born again na kayo. Ipanganak na kayo. Maglingkod kayo sa Diyos. Pumunta kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami nang ang galing sa inyo eh. Nagpunta rito, may mga sakit. Dito pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Amen! O, ako mismo, nagsasabi sa inyo. Bakit? Yung mga loved ones ko, pag may sakit sila, ako ang tinatawagan para magpa-lay hands. Ako ang tinatawagan para magpa-pray over. Oh, may pamangkin ako dyan, na hospital sa Maynila. Pinag-pray ko. Ayun, kabagan na malapit, nakapag-abroad na. Ay, grabe. May sakit yun. Galit pa nga sa akin yung yung isang pamangkin ko ang Diyos lang nila ay totoo. O ngayon, ang Diyos pa ay totoo. Wala na silang masasabi. Hindi na kayo yung sinasabing tunay na iglesia. Wala na, nagkadungis na. Imagine, 111 years na sa isang iglap. Grabe. Ano yan? Nakihalo na sila sa politika. Kaya palang ating mga pastor, ating beloved parents in the Lord, yung mga pumupunta sa ating mga politician, ipinagpe-pray lang natin. Pero hindi tayo nangihingi sa kanila ng donasyon. Hindi tayo nangihingi ng kung ano-ano. Oh? Meron nga nagbibigay ng mga sobre. Sir, ano to? Para saan ito? Oh? Wala. Para magamit nyo dyan sa church nyo. Para magamit saan po? Bibili ng pagkain. Ipakain nyo dyan sa mga sa mga miyembro ninyo. Dahil kung sa pamagitan ng politika lang, nako, ako nga mismo may picture ako ni Bongbong Marcos, kasama ko ng presidente natin.
Tinatapik-tapik ko lang sa balikat, oh. Sabi ko, Sir, you're my president. Oh. Sir, you're my president. Tinatapik ko lang sa balikat niya, eh. Oh, ang ganun lang. Hanggang naging presidente siya. Oh. Salamat sa Diyos. Mayroong patunay na magmula pa nung pinanganak ako, naranasan ko na sa ating, hallelujah, ating bansa, iba-ibang presidente. Marami na, magmula nung ako'y pinanganak, magmula nung ako'y naging botante, marami na akong ibinoto, nananalo at natalo. Ganun lang. May binoto ko na presidente, natalo. Yung binoto ko na nanalo, nanalo. Eto ngayon, yung eleksyon, oh, sabi ko pa nga, hindi pa nga, nangangampanya pa lang yata siya nun sa pagiging vice-presidente pa lang. Sabi ko, Sir, you're my president. Nagulat siya, eh. Tatakbo pa lang siyang vice-presidente. Binanggit ko na agad, Sir, you're my president. Oh, yan, nagulat siya, eh. O, hindi naman ako politician. Ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kulang nga lang, ililihans ko siya, eh. Yung panahon na yun, eh. Kaso marami siyang bodyguard. Marami siyang kasama. Kaya hindi ko siya naipag-pray. Pero ang ating church, nag-pray sa kanya. Ang lahat ng ating mga kapatiran, nag-pray sa kanya. Pero hindi ito nakikirali para sa mga tumatakbo, mga presidente, vice-presidente, kung sino-sino, mga senador. Hindi. Sila nagpupunta sa ating gawain, nagpapapray over lang. Manalo at matalo ang ating ginampanan sa kanila, na ipag-pray natin sila, na ingatan sila ng Diyos. Bigyan sila ng pagkakataon na malapay na maglingkod sa Diyos. Amen! Kasi hinahanap na malapay nun yung maglilingkod sa Diyos. Hinahanap na malapay nun yung mga iniibig ng Diyos. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Everybody say, praise the Lord! Pag naniwala ka, ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya dito sa ating gawain, ang pinagpe-pray natin, may mga sakit, pinagagaling ng Diyos. Amen! May mga problema. Grabe, naalipin ang kasalanan. Kakambal daw nila yung problema. Hindi! Ang demonyo pinapalayas natin. Ginagamit lang ng demonyo yung problema ninyo para huwag kayong maglingkod sa Diyos. Problema, walang pamasahe. Oh. Problema, walang masakyan. Kung kakambal mo ang problema, ganyan ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Hindi. Sinusubukan ka lang ng malapay noon, wala kang pamasahe, maglakad ka. Pumunta sa gawain kahit ikaw ay naglalakad. Ginagawa ng iba nating kapatiran yan. Kung wala kang masakyan, maglakad ka. Wala kang pamasahe, maglakad ka. Dahil dito naranasan na ng mga kapatiran. Sinubukan sila ng malapay nung wala silang pamasahe, wala silang masakyan, naglakad. Ayan, nakapulot sa kalsada. Nakapulot ng 2,000. Oh, nakapulot ng 500. Nagulat sila. Oh, sa Diyos ay walang imposible. Amen? Everybody say, praise the Lord. May mga patunay. Oh, ngayon, kung sabihin mong kakambal mong problema, demonyo. Bibigyan ka ng problema, tamatin ka, huwag ka tumalo. Imagine, ganyan kasimple, isipin nyo nga yan. Kung kakambal nyo ang problema, kung kakambal natin ang problema, gusto ng demonyo, huwag ka tumalo. Binibigyan ka ng problema ng demonyo, tamatin ka. Na ikaw ay dadalo. Bibigyan ka ng demonyo ng sakit. Ang karamdaman ay galing sa demonyo, eh. Wala kang masakyan. Yan, gawa ng demonyo. Hintay na ako ng sasakyan sa kanto. Walang dumating na tricycle, walang dumadating na bus. Ngayon, tatamadin ka na.
Sayang yung suot mo, nakabiis ka pa naman. Sayang yung naligo ka pa naman ng maaga. Para pumunta sa gawain. O, tignan nyo, yan ang trabaho ng demonyo. Kinakasaot nga natin ang problema. Dahil gawa ng demonyo yan. Ang pagsubok, binibigay ng Diyos sa atin para patatagin tayo ng Diyos. Maging matibay tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya nga naisip ko, grabe nga. Imagine, gigising ka sa umaga, magpupuri ka kagad. Oh, hindi ka pala magtimpla ng kape. Magpupuri ka kagad, oh. Grabe, kaya sabi ko, napakabait ng mahal na Panginoon. O, pagising mo sa higaan, na good morning, dearest Jesus lang ako, good morning, dearest Jesus. Kumanta lang ako ng ilang kanta, tapos pumunta na ako sa praising area. O, kahit napagod ang aming katawan sa pagtatrabaho, hindi namin nakalimutan magpuri sa Diyos dahil yan ang aming buhay. Amen! Purihin mo ang Diyos habang ikaw may lakas. Purihin mo ang Diyos habang ikaw ay buhay. Pagpapala na ikaw ay nakadalo sa gawain ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil kasama mo ang Diyos, pinapatnubayan ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dito tayo sa mga remaining verses. Sabi rito sa Psalms 1. Psalms 1 hanggang 6. Psalms 91, verse 15 and 16. Pakibasa. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, Hallelujah! ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni Amen! umupuman sa upuan ng mga manglilibak. Ayan. 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, Amen! at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, Hallelujah! at anumang kanyang gawin ay giginhawa. 4. Ang masama ay hindi gayon, kundi Amen. parang ipa na itinataboy ng hangin. 5. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. 6. Hallelujah! Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Ayan. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia. Nakisang-ayon kayo sa hindi dapat. Ayan. Nandyan kayo sa kilos protesta, rally. Ayan, nangyari tuloy ang hindi maganda. Sayang. Oh, sabi nga ng ibang mga mga artista, nako, ikiwalag na ako sa aming grupo ng paglilingkod sa Diyos. Sayang. O ano ngayon? Nasa sayang na. Nasa uli ang pagsisisi. Nandiyan na. Kahit ano pang gawin nyo, ang mahirap niyan, pagka nagkasakit na kayo, ewan ko kung tutulungan kayo nila. Oh, pagka kayo may mga sakit na, dahil sabi nga nila, naulanan sila. Naulanan. Oh, ano sabi ng mga nagkokomento? Mga ayan, pati langit, hindi nakiisa. Pati langit, hindi nakiisa sa kanila. Oh, yan ay maliwanag. Pero bakit kami? Pagka may bagyo, nandun kami sa Luneta, nagugulat na lang kami. Ang Luneta, walang ulan, nagagamit namin ng maayos dahil sa kusada ng mahal na Panginoon. Amen! May bagyo pa. May mga super typhoon. Grabe, oh. Pagka kami nagkukusada na sa Luneta, sabi na ating mga pastor, wala makapagpapatigil sa gawain ng Diyos.
Walang makapagpapatigil sa krusada ng Diyos. Amen! Kaya tingnan nyo, mga nandoon, nababautismo ng daming mga kaluluwa naglilingkod sa Diyos. Mga bulag, nakakita, pinay nakalakad, mga paralitiko, nakalakad, mga bedridden, nakatayo. Grabe, pinagaling ng Diyos ang makaramdaman. Amen! Mga naka-wheelchair, ang dami mga naka-wheelchair doon. Dati magkukursada kami dyan sa Quirino Grandstand, sa pangunong prayer ng ating malapastor, ating Bilad Mamadir, Bilabe Almeida family. Siyempre kami mga nauna mga maggagawa, nakita na namin, naranasan na namin. Walang nakapagpapatigil sa gawain ng Diyos. At kahit kami binabagyo, kahit kami nauulanan dyan sa Quirino Grandstand, grabe, uuwi kami na wala kaming mga sakit. Ang Diyos namin nagpapagaling. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Ganyan kabuti ang Diyos. Kaya ang liwanag nito nandito sa Psalms, mga awit, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ayan. Verse 1 pa lang, marami na sa inyong tinatamaan. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay magbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya dito sa ating gawain, lahat ng mga matapat na anak ng Diyos, guminhawa ang kalang buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ama makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng mga masama ay mapapahamak. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ayan, salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Si dearest Jesus na ang final judgment natin. Siyang hahatol na sa atin. Kaya grabe. Ang Diyos natin, ang katawang tao, hinanap ng mahal na Panginoon ang maglilingkod sa Kanya. Ako, salamat sa mahal na Panginoon, naabot ako ng prayer na ating parents in the Lord. 1978, nandito na ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At ngayon, 2025 na. 47 years na ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Binago akong totoo ng Diyos. Amen! Hallelujah! Grabe. Dati sumisigaw ako sa karerahan. Sumisigaw ako sa high-alay. Dahil ako'y talagang sugarol, masamang tao, barkada, kaliwat kanan. Barkada ko mga drug addict, mga shabu addict, mga magnanakaw, mga holdupper. Grabe, inalis ako ng mahal na Panginoon sa buhay makasalanan. Naglingkod ako sa mahal na Panginoon. Wala akong ginawa kundi mangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan ko na ang ating mahal na pastor, ang ating parents in the Lord, ay totoong malingkod ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Dahil sa alang prayer, ako'y nagbagong totoo. Ngayon, nandito ako sa ating gawain, nag-aasikaso ang ating banal na gawain, kahit saan ako mapunta. Wala tayong pinagsisigawan, kundi ang Diyos natin mabuting Diyos. Ang Diyos natin mabait na Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Nung napunta nga ako sa Dubai, sa UAE, talagang ang hirap namin nakapasok doon. Maraming mga tanong-tanong. Pero ang aming ginawa, ang kasama ko, ang aking manugang, si David, nagpray lang kami, nakapasok kami doon sa loob.
Nakasakay kami ng eroplano. Grabe. Pagbaba na ha? Naku, paglabas ko ng airport ng UAE, dumud ako doon sa sa labas ng airport. Dumud ako. Nakita ko ng mga Muslim. Oh. Yung iba natutuwa, yung iba hindi kasi yung ginawa ko talagang mapapansin nila. Oh. Oh, tapos kung saan kami nakarating. Oh, lahat ng pinuntahan namin doon. Hallelujah, pinakita ko na ang Diyos natin totoo. Lumuhod ako sa gawain natin sa Abu Dhabi. Grabe. Talagang sa Fujairah. O sa ibang mga gawain. Yung pinuntahan namin na talagang hindi na makakalimutan sa buong buhay ko. Grabe na makarating kami sa bansa na yan. Grabe. Sabi nga nila ibang klase. Kung yun ay Muslim country. Pero marami na rin naglilingkod sa Diyos. Mga nagpe-praise the Lord nga, mga nag-I love you Jesus. Oh. Ibig sabihin, kahit saang lugar, marami nang umiibig sa Diyos. Amen! Kahit saang lugar, marami na nagmamahal sa Diyos. Oh, kaya dito sa ating gawain, hindi lang sa Pilipinas, merong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, napakarami na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan ang sinasabi nga natin, kumalat na sa buong mundo ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen! Kung sa sanlibutan, baha ng tubig, maraming napapahamak. Dito, nagbabaha ng spiritual na pagpapala, nagbabaan ng kaligtasan sa mga taong maglilingkod sa Diyos. Amen! Nagbabaan ng pagmamahal ng Diyos. Nagbabaan ng pag-ibig ng Diyos. Amen! Hindi kami sumisigaw na kung ano-ano sinisigaw. Wala kami sinisigaw na ibaksak. Kahit na sino, ayaw namin ibaksak. Gusto namin nakatayo tayo lahat. Katunayan nga, ating malapastor nga Sabi nga niya, para wala nang istorbo. Pati si Satanas, dapat ipag-pray natin na maligtas. Grabe Mala pastor namin yan, Evangelist Wilton Estrada Almeda. Pati si Satanas, ipag-pray. Para wala na daw mang istorbo sa mga Kristiyano. Si ang demonyo maliwanag kasi. Nag-rebelde siya sa Diyos. Anong ginawa niya? Yung 1/3 na anghel sa langit, isinama niya dito sa sanlibutan. Ayan, nagkalat ang masamang espiritu ng demonyo. Nagkalat sa iba't ibang lugar. Kaya pati ating bansa, grabe, nagkalat ang iba't ibang klaseng kasalanan. Nagkalat ang iba't ibang klaseng problema ng mga tao dahil kakamban nyo kasi ang problema. Nagkalat ang iba't ibang bisyo ng sanlibutan. Pero salamat sa Diyos, merong nagmamahal sa amin, ang Diyos na totoo. Amen! Kaya last verse natin, Psalms 91, verse 15 and 16. Sa ating mga viewers, surrender now your life to dearest Jesus. Saklat ng mga awit, Kapitulo 91, versikulo 15 at 16. Siya ay tatawag sa akin Amen. at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kapag-abagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, ang liwanag ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay tatawag sa Diyos, sasagot ang Diyos. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay
at ipapakita ko sa kanyang aking pagliligtas. Amen? Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin mabait. Amen? Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, ang salita ng Diyos natin pinag-aaralan, idadagdag lang ninyo sa inyong kaalaman. Kung naisulat ninyo, yan ay bahagi ng ating paglalahad, ng ating paglilingkod sa Diyos. Yan po yung sinasabi ng Biblia, na ikaw ay humingi ng karunungan sa Diyos, ibibigay ng Diyos. Kaya bawat salita ng Diyos sa atin, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, ang salita ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi rito? But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. Sa Tagalog, 1 Corinto 1:30, dadabal sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Everybody say, praise the Lord! Yan sa ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng nandyan. Si dearest Jesus ang kailangan natin. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Binago mo, Diyos, Hallelujah! ang aking buhay. Dinggin mo ang tawag ko kapag nagkakagulo. Pinapalakas mo ako sa mga pagsubok na tatahakin ko. Pag mahina, ikaw ang lakas. Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Pag bumabagsak, inaahon mo. Pag nagdududa, minumulat mo. Ipakita mo, Diyos. Ilapit mo, Jesus. Palakasin pananampalataya ko at ang buhay ko. Sundin ang kalooban mo, linisin mo ang aking puso. Pag mahina, ikaw ang lakas. Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Pag bumabagsak, inaahon mo. Pag nagdududa, minumulat mo. Binago mo, O Diyos, ang aking buhay. Dinggin mo ang tawag ko kapag nagkakagulo. Pinapalakas mo ako sa mga pagsubok na tatahakin ko. Pag mahina, ikaw ang lakas.
Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Pag bumabagsak, inaahon mo. Pag nagdududa, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. pag To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. ang lakas. Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Amen. Thank you, Jesus. Pag Hallelujah. mabagsak, inaahon mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Inumulat mo. Ipakita mo, O Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Ilapit mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakasin pananampalataya ko. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Ng Lord. kalooban mo, linisin mo ang aking puso. Pag mahina, ikaw ang lakas. Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Pag bumabagsak, inaahon mo. Pag nagdududa, Thank you, Jesus. minumulat mo. Hallelujah. Praise the Lord. Mahina, ikaw ang lakas. Amen. Thank you, Jesus. Pag mag-isa, nariyan ka para sa akin. Pag bumabagsak, binabangon mo. Pag nagdududa, minumulat mo. Amen. Praise the Lord. Pag mahina, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ikaw ang lakas. Amen. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Tayo lahat mga kapatid ko na narito sa ating banal na gawain, maging sa ating mga viewers sa lahat ng lugar na naabot ng ating banal na gawain ngayong Merkules. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y magkaisang manalangin sa lahat na po ng ating mga pangangailangan. Hallelujah. Ating makaramdaman, ipag-pray natin na pagalingin tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating mga pangangailangan sa ating pamilya, ipagkaloob ng mahal na Panginoon. Ang kalungkutan sa ating mga kapatiran, hallelujah. Pawiin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga gawa ng kaaway, hallelujah, sa ating buhay, pagpipray natin. Hallelujah. Manampalataya tayo sa Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Sa first prayer ng ating parents in the Lord, beloved mga anak ng ating parents in the Lord, mga beloved ministers, at sa lahat ng mga manggagawa ng abang lingkod, opo mapagpalang Diyos, mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Lahat ng mga kapatid na may makaramdaman, mahal na Panginoon, abutin mo sila, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mong kagalingan sa walang mga sakit. Hallelujah. Sa aming pong beloved brother Jimmy Matrio, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal na kapatid, hallelujah, sa Baguio, mahal na Panginoon na may sakit. Hallelujah. Abutin mo siya, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga kapatiran, may mga loved ones na may mga karamdaman. Hallelujah. Ipagkaloob mong kagalingan, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran na hindi nakadalo, mahal na abutin mo sila, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng kasipagan na makadalo maglingkod na sa iyo, mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, narito, mula sa maliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Hallelujah. Pagpalain mo kami.
Hallelujah, minsan pa, Mara Panginoon, at ng papagpalang kamay. Abutin mo lahat ng mga anak, Mara Panginoon, pagalingin mo. Ito si mga pangailangan ng mga kapatiran. Hallelujah, Mara Panginoon, alisin mo mga, hallelujah, mga sakit na iba't ibang klaseng karamdaman mula ulong katalampakan, mga kainaan at titira, kasalanan. Hallelujah. Layan sa atin ating mga sarili. They shall lay on the sick, and the sick shall recover. Yes, Lord, there is Jesus. We know there's nothing impossible in the name, Lord God. Hallelujah, they shall lay hands in the sick, and the sick shall recover. There is Jesus. By your stripes, Lord, we are healed by the name of Jesus. Hallelujah, demons from primitive sickness and diseases, I command you to cast out in Jesus' name. Problems cast out, be solved in Jesus' name. Lahat ng klase ng mga sakit, karamdaman, maalis ka sa mga anak ng Diyos. Problema na gawa ng demonyo, maalis ka sa buhay ng mga anak ng Diyos. Mga bisyo, cast out. Kahirapan sa buhay, cast out in Jesus' name. Hallelujah, kasalanan, cast out in the name of Jesus. Pagpalain mo kami, malabay. Pagpalain mo kami, malabay. Pagpalain mo kami sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Be blessed in Jesus' name. Cast out and be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamalabay Jesus. Isang malakas na palakpak. Para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat tayo, taas ang ating mga banal na kamay. Sigal tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasama ang ating pagtalon, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. To God be the glory. To God be the glory. At sa ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan, huwag niyong kalimutan, napakalaga po ng 4 requirements of the gospel. Ito ay palaging bahagi ng ating banal na gawain, ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Number 1 po yung pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay importante, mahalaga. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hebrew 11:6, for without faith it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya lagi kang manood, lagi kang makinig. Kung ikaw ay makakadalo, sikapin mo na makadalo. Hallelujah. Dahil napakalaga na ikaw ay nasa gawain ng mahal na Panginoon para madama mo ang presensya ng Diyos. Nasa gawain ng mahal na Panginoon yung pagbuhos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung sa ating mga bahay, naiiyak tayo, nalulungkot tayo, hallelujah, dahil nandiyan ang talagang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Hallelujah. Alam niyo, napansin ko, pag nag-ihiwa tayo ng sibuyas, ewan ko, bakit naiiyak tayo? Hindi ko nga rin alam eh. Pag nagluluto ako, nag-ihiwa ko ng sibuyas. Sibuyas yung inihiwa ko, naiiyak ako. Anong gagawin natin? Para makaiyak tayo, magdala tayo ng sibuyas sa chapel para hiwain natin. Dito, kahit wala tayong sibuyas na iniiwan, nadarama natin ang presensya ng Diyos, na iiyak tayo. Amen! Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Wala kang masasabi kundi napakabait ng mahal na Panginoon. Kaya sayang doon sa mga, hallelujah, nakagawa ng kamalian, na sayang na yung kanilang matagal na paglilingkod sa Diyos. Nagkaroon na ng mantsa, nagkaroon na ng tuldok. Mahalaga ang maglingkod sa Diyos. Amen. Mahalaga ang sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga viewers, pananampalataya, mahalaga. Pangalawa, pagsisisi sa kasalanan. Ang ating pagsisisi na kasalanan
Totally pagtalikod sa kasalanan. Totally. Hindi mo na babalikan ng kasalanan. Hallelujah. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng nandyan, ang pagtalikod sa kasalanan ay magagawa natin. Dahil ang Espiritu ng Diyos, ipagkakatiwala sa atin, mararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen? Kaya ang pagsisisi, napakahalaga. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ayan, yung sinasabi natin kanina. Sa John chapter 3, verse 1 up to 5, hanggang verse 7, si Nicodemus mismo kinausap ng mahal na Panginoon. Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. Maraming tumatawag sa Diyos. Maraming naglilingkod sa Diyos. Hindi naman mga born again. Hindi mga born again. Babalik-balik sa kasalanan. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, salamat sa malapang kinahabagan tayo ng Diyos. Amen! Hallelujah, totoong mga born again kami. Talagang mga born again. Totoong naglilingkod sa Diyos. Yan ang isa sa ating mga baguhan, sa ating mga tumanggap sa mahal na Panginoon, sa ating 20-year church anniversary revival crusade dito sa Pastoral House. Ilan sa mga baguhan ang gumaling. Talagang grabe. Pipi nakapagsalita. Bingi nakarinig. Amen! Maraming sugat sa katawan. Kumbaga maraming galis-galis sa kanyang katawan. Dito, magmula nung sila na bautismuan, sila'y pinagaling ng Diyos. Amen! Grabing himala yan. Yan ang magpapatatag ng ating paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga, meron nga pinag-pray ako sa ospital, sa Lorma. Hindi pa natin kapatiran yun, ha? Sa Lorma Hospital, pinag-pray ko. Si Jonathan Castillo Jr. 1 week ng comatose, 1 linggo ng comatose sa ospital ng Lorma. Kahabagan ng mahal na Panginoon. Pinapunta ko ng mahal na Panginoon doon sa ospital, ipinag-pray. Grabe. Ilang buwan na yun, nangyari sa kanyang motor accident. Diyan sa lugar ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Noong April, sabi nga nila, wala nang pag-asang mabuhay. Wala nang pag-asa, nagagaling. Sabi ng doktor mismo, 1 year bago gagaling yung pasyente. Bago mabalik sa normal yung kanyang kaisipan. 1 year. Dahil talagang biniyak ang kanyang ulo. Inopera 2 beses, kaliwat kanan. Yung unang operasyon, sumablay. May naiwan pa na dugo sa kanyang utak. Kaya inopera uli para ma-clear, maalis. Kaya grabe, ang laki ng gastos nila sa ospital. Nangyari yon April. Na-aksidente siya ng March. April, umandar na yung araw, pinuntahan ko doon. Matatapos na yung April, magme-May na. Pero pinuntahan ko, hindi lang 1 beses. Grabe, 3 hanggang 5 beses na pinuntahan sa ospital. Pinag-pray, kahabagan naman ng Panginoon. Magmula nung nakomatos siya, 1 week, nakarecover na. April, May, June, July, August, September, October, November. Imagine, ngayon nasa bahay na 8 months na. Normal na siya, nasa kanang bahay. Grabe, sabi ko, grabe ang mahal na Panginoon. Totoo ang Diyos. Amen! Nagdudugtong talaga ng buhay. Yun, himala. Kaya yung himala na yan, yan ay talagang miracle of miracle sa ating gawain. Ngayon, 2025, nandyan sila sa Tagudin.
ang buong pamilya nila. Kaya sabi ko talagang napakabait na mahal na Panginoon. Yan ay himala ng Diyos na hindi natin makakalimutan. Bubulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos. Amen! Kaya sa mga baguhan, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Pag nabautismoan tayo ng Espiritu ng Diyos, yan ay patunay na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Kaya sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Amen? Kaya kailangan natin 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sa ating mga baguhan, tanggapin na ating mahal na Panginoon, John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Tayo mag-pray sa ating mga baguhan. Sumunod sa panalangin, sabihin niyo, mapagpala ka sa langit, pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, ako po'y nagpapasalamat, napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan, naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan. Mahal na Panginoon, salamat po na ikaw ang Diyos na naabag sa dapat mong kahabagan, ikaw ang Diyos na naaawa sa dapat mong kaawaan, ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagkatawang tao upang ako ay tubusin sa aking kasalanan. Salamat po, mahal na Panginoon, nakita ko sa aking buhay na ikaw ay kailangan ko. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos, at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa 10 na aking mga mahal sa buhay. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, salamat po sa mga baguhan na tumanggap sa mga viewers, mahal na Panginoon, at sa mga minamahal naming mga kapatiran sa iba't ibang lugar na naaabot namin, mahal na Panginoon, meron silang mga loved ones na hiningi ng prayer, mahal na Panginoon, para maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, abutin mo sila, pangawakan mo sila, bigyan mo silang pagkakataon na makapunta rito sa lugar namin sa La Union, mahal na Panginoon, na maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, iligtas mo mga baguhan, sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, sa pangunang dalangin, na ang beloved parents in the Lord, ang iyong abang lingkod, pagpalain mo lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Let us pray. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus, for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, dearest Jesus. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones in Jesus' name, Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless our beloved viewers, Lord God. Bless our beloved brethren, Lord God, and their loved ones, Lord God. Write their name in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Father, dearest Jesus, hold them tightly, O Lord God. Give them strength to serve you, Father. Pray in Jesus' name. In Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Amen. Everybody say praise the Lord. God bless you, beloved viewers. God bless you, beloved brethren from different countries. Salamat sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na mga kapatiran dito po sa lugar natin sa La Union. Pagpalain din ating mahal na Panginoon. At sa ating na pong announcement, mga kapatid ko, magpatuloy po tayo. Hallelujah, ating gawain. Wednesday, Friday, and Sunday. Dito po sa lugar natin sa Bangal. Sa ating Bible study sa Garigayos, bukas. Meron po tayong Bible study sa Garigayos. Sa ating na pong narapit na selebrasyon para po sa ating church anniversary sa Garigayos, mga kapatid ko. Kaya tayo po ay magkaisa sa darating po na December 7
ang ating pong church anniversary sa Darigayos. Tayo po'y maaga mag-umpisa doon, mga kapatid ko, kaya sikapin natin. Sabado pa lang, nandun na, mag-aayos na tayo doon. December 6. Bagamat yun po'y maliit na lugar, pero tayo po ang gagawa ng paraan na lahat ng mga kapatiran, pati yung mga baguhan, hallelujah, ay makapagbunga tayo ng mga kaluluwa, ng mga baguhan sa Darigayos para po sa ating 5th year church anniversary ng gawain natin sa Darigayos. Pagpalain din natin ang ating Panginoon sa tahanan po mismo ng ating beloved ex-barangay Captain Rolando Kasipit, sa pamilya po Kasipit, at sa pamilya po natin beloved Nanay Remedios Cadiz. Hallelujah. Pagpalain din ang ating Panginoon sa lahat ng mga nandyan, ng mga viewers natin. Mag-isa po kayo. Kung gusto nyo pumunta, madali lang pong hanapin yan. Dahil nasa along the highway lang po tayo. Along road lang po tayo, mga kapatid ko. Miski pagtanong nyo po sa barangay hall ng barangay Darigayos, hindi po kayo maliligaw. Madali pong hanapin ang ating lugar, kaya lahat tayo magkaisa para sa ating pong mga kapatiran. At bago tayo tuluyang matapos na sa ating gawain, mga kapatid ko, pagpalain tayo na ating mahal na Panginoon, tayo muna mag-pray para po sa ating closing, sa ating live. O po mapagparang Diyos, mga banal, pangalan pinakamamahal pa yung salamat po muli, mahal na Panginoon, sa natapos namin banal na gawain ngayong Merkules. Salamat sa mga kapatid na kadalo. Salamat sa mga patotoo, awiting papuri, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa pagbibigay ng ikapwatandog. Salamat po at sa mensahe ng kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng banal na gawain ngayon, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy mo kami pagpalain, patuloy mong bigyan ng kasigasigan ang bawat kapatid na maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa banal na gawain na sila po yung magpatuloy, Merkules, Biyernes at Linggo. Hallelujah, sa aming Darigayos Bible Study bukas. At ganoon din po, mahal na Panginoon, sa aming pong church anniversary na gaganapin sa Darigayos. Provide mo pong aming mga pangailangan, financial, mahal na Panginoon. Ikaw ang umipo sa puso ng mga kapatiran, makipagkaisa, mahal na Panginoon. Alang-alang sa mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo, sa mga baguhan. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, maging sa aming special love offering para sa pangailangan ng banal na gawain, dito po sa Bangkal, sa aming pangailangan dito sa chapel, mahal na Panginoon, sa bahay sambahan mo, at ganun din po, mahal na Panginoon, sa Baknotan. Pagpalain mo lahat ang aming mga kapatid magbibigay, ibalik mo na higit sa lang inaasahan ang pagpapala. Pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik-liklik, haapaw di naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong maghandog, at sa iyo ipagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan.